Tanong siya kung handa na ba siya para maging presidente ng Pilipinas. Ang sagot ni Inday ay napakaikli lang. Ang sabi niya ay, nako, sabi niya, yan ang hindi ko masasagot. Hindi ko muna sasagutin. Baka magkakagulo tayo niyan. Hanggang mo natin si Palangga. Okay, Inday Sara, bago ako magtuloy-tuloy. Maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindik kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. Ito yung sagot ni Vice President Sara Duterte na dapat pag presidente ka, accountable ka sa taong bayan, sabihin, magpa-pulburon test ka. Pero alam naman natin na talagang kahit hilain mo yung boto ni Bangag na nakasinlaki ng Vienna sausage, hindi yan magpa-pulburon test. Kasama ng Lisa Tanas. Di ba may pinost na tayo yung Prime Minister ng Finland. Nakita lang siya nag-inom-inom, nag-party-party. Dahil nagde-demand yung taong bayan sa kanya, nagpa-pulburon test siya at nag-negative naman siya. Pero ngayon, bakit si Bangag Jr., bakit kailangan pang hilain yung kanyang pototoy para siya mag-pulburon test? So alam nyo na kung anong sagot yun. Tuloy natin sinabi ni VP. At kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo or drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit. Huwag na tayong lumayo. Nung pumunta sila dito sa Beverly Hills, namatay si Tantoco at umamin yung kanilang undersecretary na si Dina Arroyo Tantoco na nagbangag-bangag sila. So anyway, alam na natin yan, alam na ng mundo yan, na-authenticate ko na yung mismo yung video. But again, sabi ko, kahit hilain mo yung pototoy ni Bangag, kasing liit ng Vienna sausage, hindi talaga Palangga sasubmit yung kanilang sarili hanggat hindi mo talaga pinapasuka yung pulburon na siningot niya. Just in case mapatalit si DDM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo? Sa flood control project. Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is, to see is to believe. So, nakita natin yung sincerity ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama. Hindi nila ipapresenta yan. Kasi mga kababayan, August pa wala si Zaldico, di ba? Hindi pa August, September, October, November, 3 months. Nung hindi pa nagsasalta si Zaldico, marami pa sila mga dramatization na, di ba? Wala pang statement si Zaldico, wala pang statement yung kanyang lawyer, wala pa yung pagpupursige ng Bangag administration na ilagay si Zaldico sa red notice. At wala pang pagpupursige na siya ay arestuhin. Di ba? Yung mga dramatization ng mga aresto nila ngayon dyan, ay yan ay mga cover-up o palabas lamang. Siya at merong managot doon sa nangyari. And also VP si former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery draft and plunder VP ng ICI and DPWH, si Romualdez. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong,
ay to see is to believe. So, nakikita natin ang sinceridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dahil nagsalita si Zaldico na umamin na siya na sige, ako ay nag-deliver ng ganitong ng 56 billion kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez at kay Bangag, and another 25 billion. Ngayon, it's either gurgurin si Zaldico at yan ngayon mayroon ng red notice. Sabi ko nga, pabor sa akin yan. Dahil si Zaldico, kinasuhan ako niyan. Dahil dyan sa, ulit-ulitin ko lang yan, dahil dyan sa sinabi ko na nag-deliver siya ng pera sa Forbes Park. Pero ang pinupunto natin dito, sabi ko nga, ganito ang Bangag administration. Since August, mga palangga, since August, wala na siya sa Pilipinas. Wala pa yung mga ganitong Interpol na ganito, di ba? Wala pang yung paggigipit kay Zaldico, hinahanap pa daw, ganito, ganyan, nilolocate, inaantay natin si Zaldico, mga ganon. Pero nung naglabas si Zaldico ng very powerful statement mula sa kanyang video na si Marcos Jr., ang punot dulo, ang utak ng lahat, at mismo si Zaldico ay nag-deliver ng pera dito kay Bangag Jr., ayan, mabilis pa sila sa alas 4 para hulihin si Zaldico. At recently, sabi daw ay namataan na nasa Japan. Baka mag-apply ng asylum sa Japan. Yun ang nakikita ko dyan. Kung nasa Japan talaga siya, hindi natin alam, mga kababayan. So ngayon, mga palangga, ganyan kabilis, mag-aksyon ng mga pa-Interpol itong Bangag administration na yun. Kasi napakalupit nga naman ang binigay, ang pinasabog na statement ni Zaldico. Dahil si Bangag ang mastermind. Kita niyo mga palangga, kung gaano talaga lapastanganin ng gobyernong ito, ang pera ninyo, wala pa yung 25, 56, yung 81 billion 81 billion na dineliver kay Bangag at kay Tambaloslos. Right? Nakita ninyo? So ngayon, talagang grabe. Sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga matanggal na si Bangag. Okay? Kailangan matanggal na si Bangag dahil paulit-ulit na lang talagang bababuyin ang bayan ninyo. But hopefully, very soon, ako naman, di ako nawawalan ng pag-asa. Datigan mo, natataranta, natotorete na si Bangag. Ang dami na rin naman nagsasalta. Mas marami pa rin Pilipino mga nanindigan. Who knows? Anytime, baka bangungutin na si Bangag, masalimukan siya sa pulburon. Ngayon, ang lahat ng nag-aaklas o umaalma laban sa mga Bangag, ang gagawin ay gurgurin o kakasuhan, i-intimidate, katulad ko. Kung nagkataon, sabi ko, nagkataon na nandyan ako, baka nagurgur na ako. Di ba? So yun ang ginagawa nila. Tatakutin tayo lahat.